Sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano i-register ang smart at talk and text na SIM card ngayong 2026. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So kung kayo ay nakabili ng smart at talk and text na SIM card, ito po ang mga dapat gagawin ninyo para ma-register sa pangalan ninyo yung SIM card na yan. Unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, then pagkatapos i-type lang natin ang Smart SIM Registration. At dito hanapin nyo na lang po itong Smart SIM Registration. Ito pong merong simreg.smart.com.ph. And then maglo-loading yan ng kaunti, antay-antayin nyo na lang. Then pagkatapos mapupunta na kayo dito sa pag-register ng inyong smart na SIM card. By the way guys, smart at talk and text parehas lang po ng registration yan. So dito may tatlong steps tayong dapat na pagdaanan. So, pero huwag mag-alala guys kasi mamaya madidiscuss naman natin yan isa-isa. Pero take note, bago kayo mag-register, dapat nakasaksak na po yung SIM card niyo sa inyong cellphone kasi magsasend sila ng OTP doon. At make sure meron din kayong valid ID na hawak dyan. At pagkatapos ihanda nyo na rin po yung sarili ninyo para sa pag-take ng selfie. At kung okay na lahat yung mga nabanggit ko, dito na tayo sa pag-start ng registration. So dito sa baba guys, kailangan nyo maglagay ng mobile number. So dito ilagay nyo po yung mobile number ng SIM card na ipaparegister ninyo. By the way guys, sa mga hindi pa nakakaalam kung saan makikita yung mobile number ng SIM card na nabili ninyo, nandito po yan sa taas ng SIM card ninyo. So check nyo yung SIM card ninyo at may makikita kayong number dito. So bali ito po yung number ng SIM card na nabili ninyo. So ito po. So yan po yung ilalagay ninyo dito. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat nakasalpak na sa cellphone ninyo yung SIM card na ipaparegister ninyo para makareceive kayo ng OTP. At kung okay na at nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng I have read and understood the terms and conditions and I acknowledge smart privacy notice. Pero kung gusto nyo basahin muna yung terms and condition guys, pwede nyo namang i-click ito at yung privacy notice na nandito. Pero kung ayaw nyo nang basahin, pwede nyo nang i-click itong box para ma-checkan. After that, magkukulay green na po itong send OTP. So para makareceive tayo ng OTP, click lang natin itong send OTP. Make sure na merong signal yung SIM card na ipaparegister ninyo para makareceive kayo ng text na kagaya nito. So bali nandito po yung OTP niya. So itong OTP na ito, ilalagay nyo po yan dito. And then kung nalagay nyo na, magkukulay green po itong verify OTP. So pwede nyo na pong i-click ito. And then may makikita kayong ganito na successfully verified na daw yung SIM card na ipaparegister ninyo. Pero hindi pa po yan registered guys. Ang ibig sabihin lang yan na hindi pa na-register yung SIM card na pina-verify ninyo. So para ma-register yan, pwede na nating i-click itong OK. And then mapupunta tayo dito sa step 1 ng registration. So dito kailangan natin pumili ng type of registration. So i-click lang natin itong select type registration. So dito mayroon kayong pagpipilian. So kung gusto niyo ipa-register yung bagong bilhin yung SIM card, ito yung i-click ninyo. Pero kung lumang SIM card na yung ipapa-register ninyo, ito yung piliin ninyo. Then kung gusto niyo ipa-register yung SIM card ng minor, for example anak niyo or mga pinsan niyo, ito pong pangatlo ang i-click ninyo. Pero kung lumang SIM card ng anak ninyo or mga kamag-anak ninyo na minor, ito po ang pang-apat ang i-click ninyo. Pero sa atin, bagong bili na SIM card yung ipaparegister natin, kaya itong una yung pipiliin natin kasi bagong bili yung SIM card natin. Pagkatapos dito naman tayo sa baba sa nationality. So ilagay nyo Philippines kung Filipino, pero kung ibang lahi kayo na bahala pumili kung ano yung nationality ninyo. At dito sa baba, kailangan natin pumili ng ID card na gagamitin natin. So i-click na lang natin itong select. So bali ito yung mga ID cards na pwede nyong gamitin. So Philippine Identification Card, Driver's License, Unified Multipurpose Identification Card, Taxpayer Identification Number or TIN, Philippine Passport, Postal ID, Voters ID, Social Security ID, Professional Regulation Commission ID, PhilHealth ID, Bureau of Internal Revenue ID, Firearm License to Own and Possess ID, Government Services Insurance System or E-Card, Integrated Bar of the Philippines ID, National Bureau of Investigation Clearance,
other valid ID or document with photo, OFW administration ID, persons with disability card, police clearance, at ang panghuli ay senior citizens card. So kayo na bahalang pumili kung ano yung valid ID or document na gagamitin ninyo. Pero kung wala dito sa listahan pero may ID kayo, itry nyo na lang itong other valid ID or document with photo. Basta yung ID or document ninyo wala dito, so itry nyo yan. Pero pag nandito, kayo na bahalang pumili, mag-select kung ano yung gagamitin ninyo. At kung nakaselect na kayo, automatic na makikita nyo na dito yung pangalan ng ID, then kailangan na nating mag-take ng picture ng ating ID na gagamitin. So i-click lang natin itong take photo. At may makikita kayong ganito na gagamitin daw yung camera ninyo. So pwede kayong pumili allow while visiting the site or allow this time. Basta wag nyong i-click itong never allow. Kasi hindi kayo makakaproceed kung never allow yung i-click ninyo. So dapat itong allow while visiting the site or allow this time yung pipili ninyo para makaproceed kayo. So dito itapat nyo na lang yung ID card or document na gagamitin ninyo. Make sure guys na klaro at nababasa yung ID or document na pipicturean ninyo. So ilagay nyo na lang po ng buo dito sa box at kung ready na i-capture nyo na lang po. So after nyo ma-capture, i-review nyo na lang po kung nababasa yung mga details or hindi. So kung hindi masyado klaro, pwede nyo i-click itong retake. Pero kung okay naman, nabasa lahat, wala namang problema, i-click nyo na po itong submit. And then mapupunta na kayo dito sa pag-take ng picture sa likod ng inyong ID or document na gagamitin. So ganun pa rin, itapat nyo yung likod ng valid ID or document na gagamitin ninyo at kung ready na, i-capture nyo na lang po at pagkatapos may makikita na tayong ganito na retake or submit. So kung klaro or hindi masyadong klaro, pwede nyo i-click itong retake. Pero kung okay naman, wala namang problema, nababasa lahat, pwede nyo nang i-click itong submit. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-take ng selfie. So bago tayo mag-umpisa guys, make sure na nasa maliwanag kayong area at dapat wala na mga palamuti yung mukha ninyo, wala na mga bandana, sombrero, eyeglasses, face mask, ganyan. So kung ready na kayo, pwede nyo na pong i-click itong scan face. And then mapupunta na kayo dito. So ipasok nyo na lang po yung buong mukha ninyo dito sa bilog. At kung ready na kayo, wala na kayong ibang pipindutin kundi i-blink nyo na lang po yung mata ninyo para makaproceed kayo. And then may makikita kayong ganito, your ID was successfully scanned. So hindi pa ibig sabihin yan guys, tapos na yung registration. So kailangan pa nating mag-proceed. So para makaproceed tayo, i-click lang natin itong okay. At pagkatapos makikita nyo na po dito yung ID card number or document number dito. Kasi yun po yung nakikita pag scan nila sa ID ninyo. Then dito sa baba makikita yung first name, middle name, last name at yung date of birth ninyo at yung kasarian ninyo nandito na rin po. Makikita nyo na lahat. Based po yan sa ID na sinabit ninyo or document na sinabit ninyo. So i-review nyo na lang po lahat ng mga information na nakalagay dito. At kung may mali man sa mga information na nakalagay dyan, pwede nyo naman pong i-edit yan. Pero kung okay naman at wala naman problema, pwede nyo na pong i-click itong next. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa paglalagay ng address information. So dito kailangan nyo maglagay ng house, lot, street, village, subdivision, unit, floor. So hindi po kailangang fill upan lahat yan guys. Kung ano lang yung meron sa address niyo, yun lang po yung lalagyan ninyo. So kagaya sa akin, wala akong street kaya hindi ko na nilagyan, wala akong unit or floor, wala akong building number, kaya hindi ko na nilagyan, yung subdivision lang at lot yung nilagay ko. So ulitin ko, kung ano lang yung meron sa address niyo, yun lang po yung fill upan ninyo. At pagkatapos dito naman sa baba, kailangan nyo maglagay ng province, city and municipality, barangay at zip code. Pero kayo nang bahala maglagay dyan guys, dapat unahin nyo yung province, tapos city and municipality, at barangay, then zip code. At dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng alternate contact information. So dito guys may nakalagay na optional. Dito sa alternate contact number at email address, pwede po kayong maglagay, pwede rin pong hindi. So, nasa sa inyo na po yan kung ilalagay ninyo yung email address at alternate contact number ninyo. Pero kung okay na kayo dyan, pwede nyo nang i-click itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa step 3, ang summary. So dito, i-review nyo po lahat ng mga information na nilagay ninyo.
So i-double check nyo maigi kung may mali ba or tama ba lahat yung mga nilagay ninyo. At kung okay na, pwede nyo namang i-click itong box katabi ng I hereby para ma-checkan. At kung may check na at okay na lahat, wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong submit. And then may makikita tayong ganito. Congratulations! Successful na daw yung pag-register natin ng ating SIM card. Then mag-aantay na lang tayo ng 24 hours bago ma-activate yung SIM card. Pero hindi ibig sabihin yan guys, aabot pa ng 24 hours. So minsan nga nasa ilang minuto lang or walang isang minuto na activate na yung SIM card. Basta pinakamahaba nila 24 hours para ma-activate yung SIM card ninyo. At dito sa baba may makikita po kayong SIM registration application number. So pwede nyo po yang i-screenshot or i-copy kasi if ever lumagpas ng 24 hours at wala kayong na-receive na activation, pwede nyo po yang ipakita para may proof kayo na nakapag-register na kayo. So ganun lang kadali at sa akin nga wala pang isang minuto may na-receive na akong text na kagaya nito. Congratulations, you have successfully registered your SIM card. You will receive a welcome SMS on your SIM once activated. Then dito sa pangalawang text nila, hi, your SIM is now activated. So ibig sabihin yan, na-activated na yung SIM card na pina-register ninyo. So ganun lang kadali at may marireceive pa kayong mga text about sa kanilang mga promos after nyo makapag-register. So kagaya lang nito, nakakuha ako ng 5 gig plus 10 minutes call per day plus 100 text per day. Within 3 days po yan. So napakaganda po, so mag-register na kayo.